Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa gitna ng nakapapasong init. Dagdag sa tala mula Enero na aabot na sa halos 8,000. Unahin natin ang sumiklab sa Taguig dahil umano sa pumutok na bentilador kung saan 15 pamilya ang apektado. Ang isang residente naabo pa ang 300,000 pisong cash na inutang para pambili sana ng sariling jeepney. At nakatutok si Mark Salazar. Patulong, bumbero please, bumbero! Kani-kanyang karipas ng takbo at salba ng gamit ang mga residente ng Zone 3 Barangay Fort Bonifacio, Taguig. Dahil sa pagsiklab ng sunog mag-aalas 11 ng umaga kanina, ang ilang residente nagbayanihan na para apulahin ang apoy habang wala pa ang mga bombero. Makapal yung usok. Tapos pumasok ko sa loob, yun na, iba na talaga yung apoy niya. Makapal na talaga. Declare na talaga sunog. Kaya sisigaw ako dyan papasok sa skinita namin na sunog po talaga. Ayun po, naglabasan po agad sila. Tapos yun, ginilabas na yung mga bata. Inuna po namin lahat sinape yung mga bata. Asan na yung bumbero? Mabilis na kumalat ang apoy na iniakyat sa ikatlong alarma. Wala po. Kahit damit po, wala nakuha. Dagdag problema pa ang masisikip na eskinita. Unang-una yung kalsada, papasok is narrow. Lalo na nakakasalubong natin yung mga occupant o mga bahay na may mga daladalang mga gamit. Pangalawa, yung supply ng tubig. Alam naman natin na may mga water interruption na sa iba-ibang bahagi ng Taguig. Kapos tayo sa supply, kaya itinaas po natin agad yan sa ikatlong alarma para makahingi ng tulong sa ibang mga city na mag-responde dito sa insidente po natin. 12:54 ng tanghali, idiniklara ang fire out. Nagsimula yung sunog daw sa allegedly sa electric fan, kung saan narinig daw ni Lando Gasingan na may pumutok bigla. Tapos maya-maya, nakita na daw niya po na may apoy na. At saka noon na, nagsisigaw na sila na may sunog na pong nangyayari doon sa bahay nila. 15 pamilya o 60 individual ang apektado ng sunog. Kabilang dyan si Joseph na nasunugan ng pera. Ito na lang kasi ang natira sa 300,000 pesos niya na inutang sa kamag-anak para ipambili ng sariling jeep. Namamasada raw siya nang mangyari ang sunog at naiwan lang sa bahay ang mag-iina niya. Hindi na po nakuha ng kasawa ko kasi mas inuna niya itong bunso ko. Kasi ito po tulog, tapos yung hinihigaan niyang po, maapoy na. Hinila lang po yan kasi buntis po yung kasawa ko, hindi siya kayang buhatin. Hinila po, tas hinulog siya sa hagdan para makaligtas lang siya. Yung asawa ko hindi na makakbang, nagpadulas na lang po siya sa hagdan. Masaya si Joseph na ligtas ang kanyang mag-iina kahit walang naisalbang gamit. Pero namumroblema kung paano niya raw babayaran ang 300,000 na inutang niya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Nauwi sa komosyon at pamamaril ang masaya sanang inuman ng 2 grupo sa isang bar sa Las Piñas. Isang kritikal matapos siyang tamaan ng bala sa ulo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa loob ng isang bar sa Las Piñas City, nagkakasiyahan ang 2 grupo sa magkahiwalay na mesa. Pero biglang nagkaroon ng komosyon nang sila'y magtulakan at magsigawan. Sa imbestigasyon ng Las Piñas Police, nag-umpisa daw ang away sa banggaan sa CR. Pagbalik sa kanilang table, nakisali na rin ang iba pa nilang kagrupo. Nagsigawan, nagpalitan ng hindi magandang salita. Hanggang itong ating isang kabilang grupo na tumayo. Naawat naman daw ito ng floor manager, kaya bumaba na ang ilan sa kanila. Doon naman, nag-hysterical itong babae na grupo ng mga biktima, nagsisigaw, hanggang itong isang suspect natin, na si alias Boss, nagwala na rin at inutusan itong isang suspect natin na alias Dexter, na itusan, barilin mo na yan, barilin mo na yan.
4 ang tinamaan sa pamamaril ng suspect na kinilalang si alias Dexter. Isang babae na ngayon ay kritikal ang lagay sa ospital matapos tamaan ng bala sa ulo. 3 iba pa ang tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan. Sasampahan ng reklamong first-rated murder ang namaril at kasama nitong si alias Boss. Gayon din ang 3 hindi pa nakikilala. First-rated murder din through direct participation by inducement. Meaning yung nag-udyok. Inutusan niyang barilin yung mga, lalo na yung yung isang, sabi niya, barilin niyo. Napag-alaman ng Las Piñas Police na dati na palang may kaso ang 2 suspect. Ang isa nga sa kanila, first-rated murder din ang kaso. Nakausap ng GMA Integrated News ang may-ari ng bar pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Ayaw na rin daw magbigay ng pahayag ng mga biktima ayon sa kanya. Muli namang nagpaalala ang otoridad, hindi raw dapat pinapasok sa mga establishmento ang baril. Ang pagdadala po ng baril, regardless kung anong kanyang katayon sa buhay, military, police, bawal po yan. Kahit po sila ay may permit to carry. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mananatiling kalihim ng Education Department si Vice President Sara Duterte ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila yan ng gusot sa pagitan ng Vice at ni First Lady Liza Araneta Marcos na dinipensahan din ng Pangulo. At nakatutok si Ivan Mayrina. Former President ko. Ang mga sentimiento ni First Lady Liza Marcos laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nasundan ng mga panawagang magbitiw na siya sa cabinet o palitan sa DepEd. Pero sabi ng Pangulo, mananatiling Education Secretary ang Vice. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Pakiramdam ng Pangulo'y swerte siya sa pagkakaroon ng anyay protective na asawa. Bagay na maintindihan anya ng Vice. She understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. Ang First Lady, hindi sanay sa politika yan eh. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at baanghang sa salita. Tiwala ang Pangulo na mapaplansya pa ang gusto ng dalawa sa kabila ng pagsabi ng First Lady na puwera na lang kung mag-sorry ay bad shot na talaga si VP Sara sa kanya. Mag-uusap kami ni VP Sara tungkol dyan para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang na mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansyahin lahat itong naging issue. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Sasagutin ng operator ng parking lot sa NAIA ang danyos sa 19 na sasakyang natupok sa sunog. Patuloy rin ang investigasyon sa mitya ng apoy. Nakatutok si Joseph Moro. Matapos tupukin ng apoy kahapon sa outdoor pay parking ng NAIA Terminal 3. So 10 minutes ago, isa lang po yung nasusunog na sasakyan. Ngayon, damay na rin po lahat ng mga nandito na sasakyan. Halos di na makilala ang 19 na nasunog na sasakyan. Karamihan wala nang natira kundi kaha. Iilan na may plate number pa para matrace. Ayon sa Bureau of Fire Protection Pasay, iniimbestigahan pa rin ang pinagmulan ng sunog. Alas 11 ng tanghali at ramdam na ramdam mo yung init ng tirik na araw dito sa parking. Ilan nga doon sa mga tinitingnan anggulo kung ba't nasunog yung 19 na mga sasakyan dito sa parking ay yung grass fire dahil sa kapal ng tuyong-tuyong damo. Sa ngayon ay tinatabas na ang mga damo. Declared po siya na grass fire po. Declared. Pero yung regarding nga po sa cause and origin of fire, under investigation pa rin po siya. Right now po sinusubukan po namin kunin yung CCTV footage po sa area, yung witness na invited, yung security guard po nung parking area. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, sinubukan pang apulahin ng mga personnel ng operator ng parking ang isang SUV na nagliyab. They responded, they tried to use fire extinguishers. In fact, nakaubos po sila ng 4 na fire extinguishers. Kaya lang po, when we arrived at the site yesterday, napansin po ng
ating general manager na si Eric Ines, no? Talaga pong maraming tuyong-tuyong damo. Bukod dyan, iniimbestigahan pa rin ng BFP Pasay ang posibilidad na sigarilyo ang mitya ng sunog. May ibang anggulo ring tinitingnan ng Department of Transportation. Meron daw pumutok na power bank, no? Dahil sa init siguro, that's one possibility, no? Nakipag-ugnayan na rin sa DOTR ang parking operator na Philippine Skylanders International o PSI. We already received a letter from the car park operator, no? Informing us that they are willing to absorb or pay for the damages. No? Naabutan namin sa lugar ang taga-PSI pero ipagpapaalam daw muna sa management ang aming kagustuhang makuha ang kanilang panig. Pinuntahan din namin ang kanilang opisina sa airport. Sa sulat ng PSI kay MIA General Manager Eric Ines, nangako ito na makikipagtulungan sa investigasyong ginagawa ng BFP. Sasagutin daw nila ang lahat ng damages ng mga may-ari ng mga sasakyang nasunog, bagaman hindi raw ito katumbas ng pag-amin ng pagkakamali nila o kapabayaan. Ipinag-utos naman ng MIA na huwag munang gamitin ang parking facility hanggat hindi natatanggal ang lahat ng damo at natatabunan ng mga graba at bato. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dagsa ang mga nagpapabakuna kontra rabies sa San Lazaro Hospital. Marami kasing pinalipat na pasyente roon para libre. Lalo't gipit ang supply ng bakuna sa maraming lokal na pamahalaan. Nakatutok si Maki Pulido. Siksikan sa outpatient department ng San Lazaro Hospital. Tinitiis ng mga pasyente ang tindi ng init habang pumipila para maturukan ng anti-rabies vaccine. Ang iba nakaupo na sa bangketa sa labas. Ganito man ang sitwasyon, walang reklamo si Gina na sinamahang magpaturok ang anak na nakagat ng aso. Dito raw siya pinapunta dahil walang anti-rabies vaccine sa health center o public hospital sa kanilang lugar. Nagpunta po kami sa ospital namin. Nirekomenda talaga ang San Lazaro sa amin. Nagkakaubusan po ng gamot sa amin. Wala po daw ngayon ang vaccine sa amin ng anti-rabies. Ganito rin ang sitwasyon sa lugar ni Shaira. Malaking gastos daw kung sa pribadong klinik. Kaya para libre, nagpunta sila ng San Lazaro. Hirap ng buhay ngayon. Kaya mas mabuti na lang na tis-tis na lang dito sa Manila. Ang San Lazaro Hospital, inaayos na raw ang isang lugar sa loob ng ospital kung saan ililipat ang mga pasyenteng nakagat ng aso at pusa para raw di nakababad sa init ang mga ito habang naghihintay. Nakikiusap din sila sa mga pasyente na sundin ang schedule na ibinigay sa kanila para hindi maghintay ng matagal at para di rin makaabala sa iba. Ayon sa tagapagsalita ng lungsod ng Maynila, hindi tumitigil ang kanilang anti-rabies vaccination para sa mga aso at pusa. Kung may pagkukulang man daw sa bakuna, handa silang punan nito. Tinutugunan din nila ang budget requirements ng ibang departamento. Paliwanag naman ng opisyal ng isang City Health Department na ayaw magpakilala, gipit ang supply ng anti-rabies vaccine ng maraming lokal na pamahalaan ngayon. Habang walang supply, nire-refer ang mga pasyente sa San Lazaro para libre. Hindi na raw kasi sila sinusuplayan ng Department of Health tulad ng dati dahil full implementation na ang Mandanas ruling, kung saan dapat sagutin na ng mga lokal na pamahalaan ang maraming serbisyo tulad ng anti-rabies vaccine. Pero dahil daw nagkakagipitan pa sa procurement o pagbili ng mga anti-rabies vaccine na kailangang idaan ng lokal na pamahalaan sa public bidding, naantala ang pagdating ng supply. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Pumalo pa sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init na naitala sa bansa ngayong araw, kaya may mga face-to-face classes na suspendido hanggang bukas. Pati mga hayop apektado tulad ng isang asong nalapnos ang talampakan. At nakatutok si Oscar Oida. Dahil iika-ika ng matsyempuan sa Fairview, Quezon City, inakalaro ng Philippine Animal Welfare Society o POS na nasagasaan ang asong ito. Pero nang suriin. Nung pag-ikot, to check kung ano yung injury niya, kung may pilay, kasi nung hinawakan, doon namin nakita nung dinidilaan niya na lapnos yung balat niya sa POS niya. Sa ngayon ay naghihilom na ang lapnos at mas maayos na ang kondisyon ng asong tinawag nilang Benji. Ang iniisip ng vet namin is na nadarang talaga sa napakainit na semento o baka may nakababad na yero.
Delikado rin sa buong katawan ng matinding init ng panahon. Wala silang capability sa body nila na magpawis, hindi katulad natin. Mas madali silang mag-suffer from heat stroke. Plus yung body temperature nila is usually warmer than sa mga tao. If it's too hot for us, it's also too hot for our pet. Kaya may mga nagbawas ng outdoor activity para sa mga alaga. Kasi pag naglaro po sila, syempre madali silang hingalin. O ginagastusan ang pang-aircon sa alaga. Paparamdam talaga nila sa'yo na sobrang naiinitan sila. Talagang lalapitan ka nila na nag-aano sila, nagpapanting. Pero kahit naman sa mga tao, sobrang init. Pinakamainit sa buong bansa ngayong araw, ang 48 degrees Celsius na naitala sa Apari, Cagayan. Pinakamainit sa Metro Manila, ang 45 degrees Celsius sa Pasay. Kaya suspended ang maraming face-to-face classes kanina. Sa Pasay nga, walang face-to-face classes hanggang bukas. Habang sa Maynila, suspended ang face-to-face classes para bukas. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Nagmahal sa palengke kahit hindi naman tumataas ang farm gate price? Idinulog yan sa kamera ng ilang producer lalo't hindi raw sila ang nakikinabang diyan. Nakatutok si Bernadette Reyes. 95 pesos kada kilo ang average farm gate price ng manok. Pero pagdating sa palengke, umaabot ito sa doble o hanggang 190 pesos kada kilo ng karne. Hindi talaga yan basta-basta bumababa. Kahit 100% na kuminsan ng difference between farm gate and retail, hindi siya gumagalaw. Yun ang kailangan pagtulungan ng pamahalaan. Ilan lang yan sa mga produktong nagmamahal sa palengke kahit hindi tumataas ang farm gate price sa nakalipas na 3 hanggang 5 buwan ayon sa mga producers na kinausap ng kamera. Dagdag pa ng ubra, sapat daw mga batas ngayon para sa mga producers at mga consumers. Yun nga lang madalas, hindi raw na ipapatupad ang mga ito, kaya naman humihiling sila ng tulong mula sa Kongreso. Baka kailangang makatulong natin ng Congress sa kanyang oversight functions para masilip yung may disconnect talaga sa farm gate and retail price. Re-reviewin daw ng Kamara ang mga batas na makakaapekto sa mga producers, manufacturers at mga traders at makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Kung ano yung mga batas that is working or needs to be amended or even repealed, if anything has to be introduced as a new law to be more updated, we shall do so. Bukas naman ang Department of Agriculture sa plano ng Kongreso. Pag-aaralan din ito ang planong magkaroon ng 10-day buffer stock sa mga produktong agrikultura. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Ngayong end of April na ang surgery ni Pambansang Ginoo David Licauco para sa kanyang kondisyon na sleep apnea. At gaya ng fans at lahat ng nagmamahal kay David, hoping and praying si Barbie Fortesa sa success ng operation at swift recovery ni David. Makichika kay Lars Santiago. Mahigit 1 linggo nang nakabalik si Barbie sa bansa mula sa Canada. Pero hanggang ngayon, hindi raw niya makalimutan ang sobrang na-enjoy niya roon. Pagkain, seafood, ganon, chicken wings, yes! Kain talaga. Kasi nagkasundo kami, hindi po gusto po namin yung mga hole-in-the-wall na restaurants, coffee shops. Nagkasama rin sina Barbie at David Licauco sa pagpipicture at sumakay pa raw sila ng bus. Tinutulungan ako ni David na bitbitin yung maleta, ganyan. Pero hindi kasi makapag-stay masyado sa snow si David kasi wala siyang thermal sa loob. Oo, tas lumubog pa siya sa snow. So, kasi may part doon na puro snow. Tapos pag-apak niyang ganun, lumubog siya. Sa Canada pa lang, naikwento na raw sa kanya ni David na sasailalim siya sa medical procedure para sa kanyang sleep apnea. Siyempre, I'm hoping na magiging maganda yung resulta, hindi ba? And it will be for his improvement para hindi na rin siya gaanong ma-challenge when it comes to working late or having to wake up early. Looking forward na nga si David sa procedure. So I just can't wait for that day na mas maging okay ako dahil it
it's affecting my daily life, my mental health. So I just want to do it. I just want that to be over para to live my best life. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman daw ang taping ni na Barbie, David, Sanya Lopez at Alden Richards sa Pulang Araw. Nakuna na raw ang introduction to war, kaya mas mahirap na ang mga eksena. I'm always very excited to work with a lot of good actors. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.